Maligayang pagbabalik pangkat malikhain, ako si Ginoong Samuel at ikinagagalak kong kayong muling makasama. Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ng inyong matututuhan. At kasabay nito, ang mga gawain at hamon na kailangan nyong mapagtagumpayan. Upang magbalik tanaw sa inyong mga natutuhan noong nakaraang linggo, tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Ihanda ang inyong mga ballpen at papel at ihanda rin ang inyong mga sarili sa pagsisimula ng inyong makabuluhang pagkatuto. Para sa panuto, tukuyin ang paksa at kilalanin ang focus ng pandiwa. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Mayroon lamang kayong 3 minuto upang isagawa ang gawain. Para sa unang pangungusap, ang basahan ay ipinamumunas ni Sheila sa basang sahig. Ikalawa, si Angel ay ibinili ko ng bagong cellphone. Ikatlo, ikinababahala ng marami ang pagtaas ng baha. Ikaapat, pinuntahan ni RJ ang mga lugar na nakasaad sa mapa. At panguli, tutulong po ako. Mukhang naaalala at nauunawaan niyo pa ang aralin noong nakaraang linggo. Patunay ito na handang-handa na kayo sa pagbubukas ng bagong aralin. Bilang batayan ng pagtamo ng mga kaalaman, narito ang mga sumusunod na layunin ngayong araw. Una, natutukoy ang aspekto ng pandiwa na nakapaloob sa binasang tala-arawan. Pangalawa, napagtitibay ang kaalaman hinggil sa paggamit ng mga aspekto ng pandiwa. At panghuli, nakabubuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Matatamo lamang ang mga layuning ito kung tayo ay magtutulungan. Kaya naman inaasahan ko ang inyong aktibong pakikisa at partisipasyon sa mga gawain. Ngayon, susubukin ang inyong kakayahan sa isang gawaing tiyak na hahasa sa inyong kasanayan at magsisilbing silip sa ating paksa ngayong araw. Para sa panuto, suriin ang mga pandiwang ginamit sa pangungusap. Tukuyin kung ang salitang kilos ay naganap, nagaganap o magaganap. Mayroon lamang kayong 3 minuto upang sagutin ito. Mahusay! Nalaman nyo na ang pandiwa o salitang kilos ay maaring naganap, nagaganap at magaganap. Upang mas lalong mapalalim pa ang inyong kaalaman tungkol sa paksa, nais kong unawain at suriin nyo ang isang kwento tungkol sa tala-arawan ng isang martir. Inaasahan ko ang inyong buong atensyon at aktibong pakikinig sa presentasyon. Tala-arawan ng isang martir. Tigmak sa lungkot ang bahagi ng buhay ng ating bayani nang magbalik siya sa bansa mula sa Barcelona noong 1876 at siya ay ikinulong. Parang alam na niya ang naghihintay sa kanyang kapalaran. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Bagkus ay naging malakas at matapang siya. Handa siyang mag-alay ng buhay bilang sakripisyo sa mga di makatarungang hangarin ng mga mapagmalabis na dayuhang mananakop sa kapwa Filipino. Alam niya na ang kanyang gagawing sakripisyo ang siyang kapalit ng kalayaang inaasam ng mga kababayan. Sa mga pahina ng kanyang tala-arawan ay mababasa ang ilan sa mga nangyari sa kanya sa panahon ng kanyang paglilitis. Mababatid dito ang kanyang damdamin sa kawalan ng hustisya. Ika-6 ng Oktubre, taong 1876, pinigyan ako ng maayos, ngunit di kagandahang silid. At kahit na mahigpit ang pagbabantay sa akin, naging magalang pa rin ang pagtrato sa akin ng mga opisyal. Mababait, pinong kumilos, magagalang at tapat sa kanilang tungkulin ang mga opisyal na itinalaga para sa akin.
Sa kanyang pag-iisa sa kanyang silid-piitan ay naging gawin niya ang magsulat sa kanyang kwaderno ng mga pangyayari sa kanyang buhay upang maipahayag ang kanyang damdamin. Nalaman ng mga opisyal na may tala-arawan si Rizal. Noong Oktubre 11 ay kinumpiska ito sa kanya. Pinasa nila ng mabuti ang nilalaman nito, ngunit wala silang nakitang mapanganib. Gayon din, hinalughog nila ang kanyang silid, ngunit wala naman silang nakitang anumang bagay na magdiriin sa kanyang kaso. Noong Nobyembre 2, isinauli ang kanyang tala-arawan. Ika-2 ng Nobyembre, taong 1876. Ngayong araw na ito, ibinalik sa akin ng kwadernong kinuha nila noong Oktubre 11. Hindi tuloy ako nakapagsulat ng ilang araw. Hinalughog ng mga opisyal ang aking silid at ang laman ng aking bagay. Kinuha nila ang mga papeles ko at ikinulong ako hanggang hindi namin nararating ang Red Sea. 2 beses akong nilagyan ng mga posas sa aking mga kamay. Ika-3 ng Nobyembre, dumaong ang aming sinasakyan sa Maynila. Masayang sumalubong ang mga praile sa aming barko dahil sa dala nitong dagdag na armas at puwersang militar. Ako naman ay inilipat mula sa barko patungo sa Fuerza Santiago. Ika-8 ng Disyembre, kasabay ng kapistahan ng Immaculada Concepcion, ipinakita sa akin ng isang opisyal ang isang papel na naglalaman ng 100 pangalan ng tenyente ng sandatahang Espanyol. Isang pangalan mula sa talaan ang tumawag ng aking pansin. Si Don Luis Tavil de Andrade, unang tenyente ng sandatahang lakas. Siya ang pinili kong maging tagapagtanggol sa hukuman. Napag-alaman ko na siya ay kapatid ng aking bantay sa Calamba noong taong 1887. Ika-11 ng Disyembre, sa aking selda kasama ng aking tagapagtanggol ay formal na binasa ang aking kaso. Ako ay inakusahang naging pangunahing tagapagtatag ng insureksyong Pilipino. Ang ibig sabihin ay nanguna ako sa pagtatag ng mga samahan, pahayagan at mga aklat na nagpapaapoy at nagpapalaganap ng mga ideya tungkol sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Nang ipinadala ang mga papeles ni Rizal sa Malacanang, ay siya ring araw na itinalaga ang bagong gobernador general na si Camilo G. D. Polavieja. Pinalitan niya si Gobernador General Blanco na mas higit na makatao at naniniwalang hindi mabibitay si Rizal. Ngunit, isa lamang ito sa mga tanong na paano kung, dahil alam nating lahat na ang mga nangyayari ay ayon sa pagpapasya ng lumikha. Siya ang nakababatid ng lahat na mangyayari at ito ay ayon sa kanyang plano. Nauunawaan niyo ba ang pinakinggang kwento? Nalaman niyo ba ang mensahe na ipinabot nito? Kung oo, ay dadako na tayo sa susunod na gawain. Para sa ating panuto, suriin ang mga pangyayari mula sa tala-arawan ng isang martir. Matapos ay ikahon ang mga salitang nagsasaad ng kilos. Mayroon lamang kayong 5 minuto upang sagutin bawat pangyayari. Pagbati, tagumpay mong natukoy ang mga pandiwa o salitang kilos sa ibinigay na pangyayari. Tandaan mo na ang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Ang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Pag-aralan ito sa talahanayan na makikita sa inyong screen. Ang mga nakakahon na pandiwa ay nasa ilalim ng iba't ibang aspekto. Ang aspekto ang nagsasaad kung ang kilos ay naganap, nagaganap at magaganap pa lamang. Mayroon itong 3 aspekto. Una, ang aspektong perpektibo o naganap.
Ito ay nagsasaad kung ang kilos ay nasimulan o natapos na. Kadalasan itong nabubuo sa pamamagitan ng mga panlaping nag, in, nan, nin, at na. Para sa halimbawang pangungusap, nag-aral si Luis kagabi. Ang salitang kilos ay nag-aral, gumamit na panlaping nag upang isaad na tapos o naganap na ang kilos. Para sa ikalawang pangungusap, uminom ng gatas si Rain bago matulog. Para sa ikalawang aspekto, ang aspektong imperpektibo o nagaganap. Ito ay nagsasaad ng kilos na kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Nabubuo ang pandiwang ito sa pamamagitan ng pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat at pagdaragdag ng panlaping nag, in, nan, ni, an, at na. Para sa halimbawang pangungusap, kumakain sila ng sabay-sabay. Ang salitang kilos ay kumakain, samantalang ang salitang ugat naman nito ay kain. Kaya inulit ang unang pantig na ka at idinagdag ang unlaping upang isaad na ang kasalukuyang ginagawa o nagaganap na kilos. Para sa ikalawang pangungusap, naglalaba si nanay sa bakuran. Para sa ikatlong aspekto, ito ang aspektong kontemplatibo o magaganap. Ito ay nagsasaad ng kilos na pinaplano pa lamang o gagawin pa lamang. Ito ay kadalasang nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit lamang ng unang pantig ng salitang ugat o ang pagdaragdag ng unlaping mag, ipag, maka, at naka. Maaari rin itong gamitin ng sabay. Para sa halimbawang pangungusap, maglalaba ko ng aking uniforme sa linggo. Ang salitang kilos ay naglalaba samantalang ang salitang ugat naman nito ay laba, kaya inulit ang unang pantig na la at idinagdag ang unlaping mag upang isaad na magaganap pa lamang o gagawin pa lamang ang kilos. Para sa ikalawang pangungusap, ipagluluto ni Aling Nena ang kanyang anak na galing sa Saudi. Upang mas maunawaan pa ang pagkakaiba ng tatlong aspekto, pansinin at suriin ang pagbabago ng pandiwa sa talahanayan na makikita sa inyong screen. Ngayon, nalaman mo na ang aspekto ng pandiwa at ang tala-arawan. Ikaw ba ay handa na sa mga susunod na gawain? Kung oo, halika at gawin na natin ito upang mapaunlad pa ang inyong mga natutuhan. Para sa ating unang mga gawain, para sa panuto, piliin ang angkop na aspekto ng pandiwa sa loob ng panaklong upang mabuo ang dialogo. Isulat ang sagot sa sagutang papel at meron lamang kayong 5 minuto para sagutan ito. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Naway nakatulong ang gawain upang mahasa ang inyong kaalaman. Ngayon naman, dumako naman tayo sa susunod na gawain. Para sa panuto, kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tapos na ang inyong 5 minuto. Naway magamit ninyo ang inyong natutuhan sa inyong buhay at sa pagpapabuti ng ating lipunan. Kaya naman, para sa ating susunod na gawain, para sa panuto, mag-isip ng isang suliranin na oobserbahan o nangyayari sa inyong kapaligiran. Bilang bahagi ng komunidad, ano ang dapat na inyong gawin o ginawa para masolusyonan ito? Sagutin ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang talata na naglalaman ng aspekto ng pandiwa. Salungguhitan ang mga pandiwang ginamit at isulat ito sa sagutang papel. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Tapos na ang inyong 5 minuto. Naway, sa munti ninyong paraan ay lagi ninyong tatandaan na malaki ang ambag nito sa ating lipunan at pamayanan. Ngayon, basahin naman natin ang usapan sa isang comics at unawain ito. Dahil nabasa na ninyo ang comics, inyo namang punan ang tanong ng guro sa pamamagitan ng pag-unawa rito at ilagay ang sagot sa sagutang papel.
Naway sa inyong pagtukoy ng suliranin sa kapaligiran ay sa inyong kakayahan ay makatulong tayo upang ito ay masolusyonan. Gusto kitang batiin, kaibigan, at natapos mo ang mga gawain sa araling ito. Ngayon ay umabot na tayo sa bahagi ng tayain. Para sa panuto, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel. Mayroon lamang kayong 10 minuto para sagutin ito. Ang inyong 10 minuto ay tapos na. Ngayon ay makikita ninyong nakapaskil ang mga kasagutan sa mga naunang gawain. Maaari ninyong iwasto ang inyong sariling gawa. Samantala, sa ibang mga gawain ay ang inyong guro ang magwawasto nito. Mahusay! Binabati kita dahil natapos mo ang araling ito. Tapikin ang inyong balikat at sabihin sa sariling ang husay mo. Diyan nagtatapos ang ating paksa. Magkita-kita tayo sa susunod na aralin. Paalam!